Kauban gihapon nato ang Mayor sa Davao City, Mayor Sebastian Baste Duterte. Atong makauban ang atong congressman gikan sa 3rd District sa Davao City, Congressman Isidro C. Ungab. Naanay mga bag-ong insertions yun nga nagtabo sa Bicameral Conference Committee. Kani mga insertions na uba wala ni agi sa proseso nga giagian atong nakaprograma na unta. The dream is to detach ourselves little by little with too much dependence on politicians. Pero kung nagdiresto ba, namatay lingap. Moduol sa lingap, di na moduol konsehal, di na moduol congressman, di na moduol og mayor. Kaya ang kwartas tao, di magin na amo-apod. Smear campaign na sa Vice President ng impeachment niya. Ikaw, Martin, ka, idayon na ay pag-atik-atik diha ay si panghadlok. Mayong gabi, Dabawan News, o welcome na usab dinhi sa inyong programa kung diin maghatag og updates kaninyo sa mga panghitabo gikan dinhi sa Davao City o mga diskusyon bahin sa mga panghitabo sa atong nasyonal nga politika. Ako si Harvey Latitse o kini ang Basta Dabawan. Ato sa timbayaon, binabati natin ang ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa sa anumang sulok ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. O kauban gihapon nato ang Mayor sa Davao City, Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang gabi, Mayor. Ang gabi. Mayor, natay bisita karong gabi una, no, aron na tabangan ta sa paghatag og pagpasabot sa atong mga kaisunan sa certain issues karon na mga isgutanan dinhi sa atong nasod. Atong makauban ang atong congressman gikan sa 3rd District sa Davao City, Congressman Isidro C. Ungab. Mayong gabi ko. Mayong gabi, Mayor Basti. Mayong gabi, Harvey. Mayong gabi po sa atong mga viewers. Good evening sa tanan. Yes, Cons. Akong, thank you kaayo ko nga sa iyong mga time ug pag-uban sa mo fitting kayo, Mayor, no, kaya the past week grabe ang isgutanan, labi na kani sa budget nga na-approve, no, for the 2025 budget sa atong gobyerno na aprubahan last week. O niya maayo, Mayor, kay makakuha po taog insights gikan mismo sa membro din sa Kongreso. So kuan dili ka nang storya lang kuan gini factual gini nga pag-dissect kung giun sa nila ang kwarta sa katawhan. Kung last week na-aprobahan na yun ang atong proposed 6.352 trillion. Gani, wala pa na ko nabasa in detail. Kaya taas kayo ang no? Although naana ko yung mga nangakita nga I think dapat hisgutan. I would say to a point questionable. O siguro, o diya, ato nang hisgutan. Karon kung siguro let's take this opportunity nga ipasabot ba sa atong mga viewers, labi na sa mga yanong Dabawenyo, paano ba yun ma-approve ng budget sa nasod nga magsugod dira sa inyo padung sa Senado pasabta daw ko? Actually, ang atong budget naman na sa atong constitution, it really originates from the House of Representatives. Pero gikan sa House of Representatives na ay ipadala na ang Executive Department, sila ang nag-prepare. Ang tawag ang National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program isubmit na dito sa House of Representatives. Usually, BBM ang mag-submit. Then, first reading ka na siya. After first reading na ay paghahimuon budget hearings ang Committee on Appropriations. It's biggest committee sa House of Representatives. Then, after the long budget hearings sa Committee on Appropriations, it will be taken up in the plenary. So pagkaman sa plenary, the same process na dito, pagkabot sa Senado. Sa Senado, first reading, second reading, i-discuss, iagi sa committee, then ang second reading nimo approval sa plenary nila sa Senado. Then approve sa Senado. Theoretically, kung unsay na approve sa House, kung unsay na-approve sa Senado, naatay gitawag og conflicting versions, no? Nga dili magkapareho. Di karehong figures, di kaparehong appropriations. So supposedly mo na i-take up sa Bicameral Conference Committee. Pero lately,
in the past few years, among bantayan, yung karaan-karaan ng Kodi sa Kongreso, naanay mga bag-ong insertions yun nga nahitabo sa Bicameral Conference Committee. It becomes a third house, no? Lower house, upper house. The Bicameral Conference Committee on their own makes their proposals and insertions. Kani mga insertions na yung ginahisgot kung unsa man na siya karon lang nimo ni siya nakitaan or nakita na siya before or unsa man na siya? Ginahimo kaniadto pero gagmay kaayong adjustments ng amounts. Kaya usually mga rectification of errors, gamayng problema sa figures, karon lang yun ding nagdako. Dako kayo. In fact, they even went beyond what was proposed by the executive department. So, for example, yung National Expenditure Program mo, in this year's budget, naglampas pa og mga another 449 billion. No? And for next year, 2025, nag-additional ng another 373 billion so, in program appropriations. You mean to say nga, pag kanila pamaagi karon sa insertions, ginagamit nila pag maniobra somehow sa kwarta. Para magamit nila to their advantage. Unsa ba? Usually, ang inahimo gid nila, ginasulod nila ang ilang priority pet projects. Unya ang mao na nakabutang dapat sa imong program appropriations. Ang nahitabo isud nila itong ilang gusto aron ma-accommodate tapos kadtong original nga priority projects gyud sa gobyerno nganing agi gyud approval sa NEDA, ning agi approval sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, ilang ginabalhin ron sa unprogrammed funds. Mao na nang lampas. So there's a pending case about that sa Supreme Court. I hope the Supreme Court will rule on that. Kaya naglampas naman ta sa allowable budget kadtong gi-submit sa Executive Department. So meaning, kung ang ilahang mga insertions, na wala ni agi sa proseso nga giagian atong nakaprograma na unta. Yes, and it's unfair for those plans, programs, and projects kaning agi gyud sa proseso ning agi sa RDC, Regional Development Council, then pasa sa NEDA, then through NEDA ning abot sa DBCC approval, gitanggal ra ang ipuli ng Bicameral Conference Committee. Wala muagi sa RDC, wala muagi sa NEDA. It becomes an insertion, pet project yun. Not even sa plenary, kung no? Wala sa plenary. Kumbaga, dito na yun siya gihisgutan. Gisingit siya diretso niya. Wala na muagi, wala na mustorya ay sa floor. Mao nang kung mahimo unta kung maka-ruling ang Supreme Court niya na, because samtang naga-delay ang ruling sa Supreme Court, nahimo na po na karon tuiga. So I hope the Supreme Court will come into the picture because for those who understand budgeting, ang imong gibutangan og pondo lang niya na kadto lang ang gi-propose sa Executive Department. Beyond that, wala na siya pondo. Actually, unprogrammed funds, wala pa na pondo. Pangitaon pa ang pondo. Either it will be sourced from, let's say, nag-increase ang imong revenues beyond what was targeted, or for new revenue, new generated revenues, or ikatulo through loans, no? Yeah, sila gisingit sa 2024 budget na the Secretary of Finance is allowed. It's a special provision actually na i-allow the Secretary of Finance to get excess funds from government corporations, which I personally believe na is a rider because example, ikuha nila budget ang PhilHealth, something like 89 billion ilang i-propose, i-TRO ganila sa Supreme Court. Why? Because the PhilHealth is funded by funds coming from Syntax Law. Syntax Law is very clear that 80% of the proceeds of excise taxes on alcohol and tobacco will go to universal healthcare, particularly Philippine Health Insurance, and another 20% will go to the programs and projects of the Department of Health. O di lang syntax to, universal healthcare law. And the universal healthcare law is very clear that any excess funds
will go back to, in terms of benefits, it will go back to the members. Second, di lang benefits, pwede mo i-reduce ang PhilHealth contributions. Correct. Oh. So, ang nahitabo karon, gitangtang gikuha nila ang unsa ba, ang kwarta, no? Aham to na adto. Sa gi-mention nako, and I think kani sa 2024, there were items I discussed this in January, sometime in January, sa lecture nako dito sa Maisog workshop seminar dito sa Minseng. Ang isa nga gibutangan nila dito, 12 billion is to COMELEC. Nag-increase po o budget ang House of Representatives na 12 billion. Kadaghanan po diri sa Department of Public Works and Highways, DPWH projects. Apil na itong mga increases sa flood control, increases sa lain-laing appropriations sa DPWH. Well, naisgutan na nato itong 2025. Kadtong 2024, gi-allow nila nga kuhaan ang pondo sa PhilHealth. Kaning 2025 budget sa Bicameral Conference Committee report, what is very glaring here is zero budget nila ang PhilHealth, which I think has I would say has raised a lot of questions, especially from the health advocates, from the doctors, nurses, because I was the author of the syntax law in 2012. Gipaghirapan ko yan. Kabisado ko yung syntax law. The syntax law is very clear. Whatever revenues you get from the taxes on alcohol and tobacco, 80% of that will go to universal healthcare. Karon zero ang ibutan. Asa man karon ang pondo. So I think without or by removing that allocation, there is the law on the syntax law is violated. Second is the universal healthcare law, because the main purpose is for us to, kung pwede i-enroll na to ang katawan. You know, that was really a dream, yung syntax law. The original purpose is to make PhilHealth like that of Medicare sa US, sa Australia, sa Canada, sa very good health insurance policy system. Kung din i-cover na nimo lahat, di lang patients, inpatient, pati outpatient. And the purpose there is that moadto na direkta the indigents, the regular members, moadto ka na sa hospital, na member ka na sa PhilHealth, ma-claim na nimo benefits. Yun ang original purpose. That is the purpose of the universal healthcare. Nowhere does it, or I would say, the dream is to detach ourselves little by little to too much dependence on politicians. Because, yes, tama. Right now, ang mga pasyente mo dagan sa politiko, matos konsyal, matos congressman, matos mayor, sayo pas buntag kalinya. That's the original purpose. Dako kayo ang pundo nga gibutang nato diha para dinha. Butang karon, ang natabo ron kung mawala na dito na po gibutang sa mga specialty hospital, sa kanang medical assistance for indigent patients. Padong na po tas politiko. Yes. Traditionally, sa imong ginaingon, gina-describe ko, mo ng traditional politics gyud, di ba? Nga dili nimo i-institutionalize ang kuan ba? Ang isa ka need sa mga tao nga parehas ng healthcare. Unya, gusto nila nga ang tao mo'y moduol sa politiko. Bro, kung nagdiresto ba, namatay lingap, di ba? So, namatay lingap ang council. Parehas po na sila ka, ang wala lang sto upper house, wala tayo senate. So, propose big budget, unya, aprobahan sa kuan, sa council, unya, mo na siya. So, na tayo budget sa lingap. Ang mga tao, moduol dito sa lingap. Moduol sa lingap, di na moduol konsehal, di na moduol congressman, di na moduol og mayor. Kaya ang kwartas tao, di magin na amo-apod. So, mo na, nagbutang tag institusyon o makinarya nga para maabot ang serbisyo sa tao. Specifically, particularly, nga ito ginisgutan karon
healthcare dito na mismo. Magkasinabot ko ito diyan, Mayor. Tama ka na, Mayor. That was really the vision of the PhilHealth plans. That was the vision of the universal healthcare under the syntax law. Institutionalized medical assistance para sa atong mga pasyente. Now, if you go back to the politicians, paatras ta. Atras. You're going back to the 50s to the 60s. Kung gusto na to institutionalize, we have seen developed countries. We have seen Singapore. We have seen the United States. We have seen... Muduol pa ba sila politiko para magbatambag? Dili na. Nganong mo balik pa man yun? Nganong gusto man na ito mamalik o kinaraan nga pamaagi? So, gwapo na ang tatong pagsugod. And kung ginabuhat na nga, ibutang yun na itong sakto nga pamaagi o proseso o isa ka departamento nga mohadar, which is the City Health, in this case, sa mo adre, sa to adre. Kaya aron transparent ang paggasto sa kwarta. Dili nang ihatag ni mo ang kwarta sa usa ka individual politiko. Kaya ba ba kag giunsa na niya? Gani, Mayor, ang original plan yun na to put all health assistance services into one roof. Kay, like PCSO has the program, the PAGCOR has the program, individual line. So, isa hon unta na, para under one big universal healthcare project para sa mga Pilipino. Dili na para sa isa ka karon lang gud politiko matag warwaran na pod. Asa ka gud ka kita og mga tag project kay gusto sa mga politiko magkautang kabubuton ang mga tao sa ilaka para sunod eleksyon gusto nila nga magtuong sila may botohon kay nasa liutang kabut. When in fact sa kaugalingong singot og dugo man gyapon nang gibayad nga buwis padungan na nga mahimo untang budget para sa healthcare ngayon ginahatag ra pod sa mga politiko sa ilaha. And that's what makes a big difference between a politician and a statesman, because these politicians only want to win in an election while the statesman wants a generation that is successful. So the statesman thinks of the next generation, while the politician thinks only of the next election. Kuha na ilaha. Selfishness na ilaha. Selfishness na. Pang makasarili ba? Tama. Actually, kung no, this point sa imong gi-raise ba, tama ka, kanang gibuhat nila ron nga pag zero budget sa PhilHealth, no? Really raise a lot of question. For one, the main question yun sa mga tao ron is not even constitutional. Because I think, sama sa misulti, there are laws na nag-mandate for the government to allot o kwarta ito. But ang explanation ni Senator Grace po, Mayor Kong, kaya naa daw lagi 600 billion nga reserve fund ang PhilHealth nga wag gigamit. Actually, PhilHealth is insurance. Mura po na GSIS, which is insurance. SSS, which is insurance. How can you differentiate the funds that's coming from the gisabi nilang pool na excess funds from the contribution of the members? Now, if you use that to subsidize other expenses, what if you are already using the contributions of the members? So, nagsuffer itong mga members na nag-contribute. Who are these contributors sa premium sa PhilHealth? Mga empleyado, mga sundalo, mga polis. Tanan gabayan ng PhilHealth. Tanan gabayan ng PhilHealth. So, yun na naitabo. Tanang nibubo dito sa PhilHealth, gikuha rito nila para... How would the BICAM know that it's excess funds? You have to make some actuarial studies. You know, I come from the private sector. I was a banker before I joined politics. You have to study the financial statements before you can say that. For the information of everybody, si Congressman Ungang was used to be a chairperson sa Committee on Appropriations. Yes, twice. Twice. Kung nakapasa ka o kupat ka... I passed for GAAS, for national budgets. O during my time, ako mismo nag-defend sa floor. My question ko, sa imong tenure dira na nag-handle kag budget, first time din nga di-zero ang PhilHealth? First time na ay reaction. Grabe ang health sector. Nag-react sila daw. I was still a member of that
Syntax Coalition Group kadong nag-advocacy ni kuan ganito. Dugay na since 2010 o 2011 pa lang amo ang grupo. So kita nako ang reaction sa health advocates daghan kay nagbiya. So ako lang sa kailang gibuhat karon kung ba ingon ka gi-violate nila ang syntax law. Are there any laws that they are violating by doing this? Yes, number one ang syntax law. And diya lang sa tamo focus kay that in itself bugat na yun, no? By not following the law, because it says you collect this much from excise taxes and 80% will automatically go to universal healthcare. For those people who really question this, is there a remedy? Pwede ba i-file na to sa... I think they are going to the Supreme Court anytime. Nag-gather pa lang sila sa mga data, sa facts and documents. In fact, they have a Zoom meeting right now. But what made them think na okay rin na ilang gibuhat? Lagi po. Ako, based on my experience, before ka mo realign o kwarta in a bicameral conference committee or in the committee on appropriations, ipatawag mo na mo ng mga concerned individuals, stakeholders. Tama. Yeah. Istudyuhan nimong mga unsay apektado. Unsay impact ba sa ilang buhaton? Na sila ng PIDS, daghan kayo og corporate planning group, mga planning group nga maka-assist sa imuha para makatabang sa tamang decision making. Lisod man yung moderate pag-implement and just magmahay ka lang after. Mas mahay lang before you implement or do some budget cuts, istudyuhan ng mayo. Kasi so far, the only explanation good nga nung nila gibuhat is because of the 600B reserve fund. But I think in one of our discussion po... Siya lang ba, na-remind lang ko ba, I just want to kanang interrupt you. Kaya nag-story tayo 600 billion nga kanang... Yeah, kanang pag maniobra sa kwarta ba, and yet kaning problema permi sa Congress nga confidential fund sa Vice President na 125 million. Unsa mo naga minuscule ng 125 million ya gitarong pag yun wala man gina-prove man ginatubag man sila tarong. Ang problema di lang sila mudawat sa tubag. Mao man gina. It's actually a very highly political that only shows pod Mayor Alcom the power of the Congress. Di ang power, ang hypocrisy nila. Correct. So power di mo na ilaha lagi. Sila na instruments ba, elected officials mga, but the power resides in the Filipino people. God damn you. Let me say my piece about that. Kaya medyo karaan naman yun kong congressman. I have 15 years experience in Congress. You cannot yet say that it's a violation. It's kasi may notice of disallowance nga. You have 6 months to appeal the notice of disallowance. Imo pa nang i-explain. After mo ma-explain, mo-appeal ka pa sa higher authority. Dito sa confidential funds. And who is the expert on that? Commission on Audit. Correct. Sila dapat ang tubag actually. Dapat. Sige lang. Sa may kuha na to, pwede itong... Balik ta sa PhilHealth kung kani another controversial pod or gihisgutan ang kaning pag recent nga mawag gipirmahan ba sa PhilHealth kauban sa DBP o usa ka sa tingog party list unsay tan-aw nimo ani ko nabitaw kung karon ra ko kitag ingon ana nga one word unconstitutional because the constitution is very clear that health services will be provided by the Department of Health. Mo lagi na naman mismo you are going to tap the local government, you have DILG. So nganong gi-choose nimo ang isa ka party list, whether you like or not, you like it or not, congressman, politician man gina. Mo lagi nangampan niya man para mo daw. So bias gina sa iyang di ba?
That's the sure. Nakasabot ba yun ni gobyerno ni mga tawahanan eh? Yeah, ma-relate di mo ba? Bago lang ihilabtan ang PhilHealth, i-divert ang ilang... But man na lang, nag-TRO. Thank you, Supreme Court na... Amo ba na TRO ginigawas? Sa Mayor Katusa, na-transfer ko niya pan. May nabilin niya 20 kapin. 20 kapin. Dito ni Gawas. No, I mean, ang but pasabot ni kung gusto siguro sa MOA. Dili. TRO, gatong na TRO, gatong ilang i-transfer sa treasury na funds. Pero kung wala man gumi, nakakita ba ka kung sa sulod ito, mawag sa bagay na mahimong role ni Tingog dito? Actually, wala pa na ko. Makakatawa lang kung anong DBP. Hindi, gina. Hindi gina. Ito ba mangutang? Nakatulog ba ka kung dira sa Congress, sukat-sukat, nakalingkod ka na ay first time ko di. Dili, party list magunan ni Martin Romualdez para magkabalo ang tanan mao ng kuyaw kaayo og nga exhibition. Ano, ikaw former banker kung ka sa kani sulod, di ba? Normal ba na sa bangko nga mo partner po party list ni ana nga setup? Well, dapat nag-study sila. Of course, tanaw sa nimo kung na ay approval sa ilang board, nananghin pa sa board ng nagpirma. That should be deliberated on their board also. In the same matter nga PhilHealth, di po ka dapat mo patakag pirma kung wala nag-deliberate sa ilang board. Kung gi-authorize. Assuming authorized, the lawyers will come into the picture. No. Ano ha, kung naman sila mayong tumong, maayo man to, pero ngano na sa picture ang Tingog party list. Kaya kung unsa man ang gusto, kung if it is to improve the healthcare services na makaabot yung mga tao, wala na ilabot ang kidagan tag party list pwede mo himo ana. Unsa bagid ang Tingog? Unsa man ila, unsa sektoral man na sila, unsa man ila priority day unsa dapat? Super lagi kayo. Ganong sila may nagkadaghang party list, ganong sila man yun. Unsa ang proseso sa pagpili sa ilaha? Kung di party list ba, trabaho ba na sa legislature? Di unsa ba ikuan sa party Tingog? Unsa man na sila? Sa sector na-mention ni Harvey. There were already, I think, nanay mga Supreme Court rulings that the legislator only legislates. Post-legislative. Wala sa appeal sa implementation. You cannot intervene anymore. Imong role, pagpa-approve sa budget, imong role pagpasa sa balaod, mo implement pag yun ka, balikan na to, daghanag mga Supreme Court rulings. Sa ato pa ko, kanang imong punto ko, meaning kung ikaw, congressman ka, pagpasa nimo sa isa ka budget, okay na, mo na trabaho, di ka ingon nga mo adto dito sa ground rule, ikaw manghatag sa there was PIDAF ruling before the PIDAF ruling. There was also a ruling on that also na usa ka congressman ng post legislative enactment intervention. So nanay mga rulings that you cannot really do that. Pero mao may binuhatan you can only intervene if you are exercising your oversight powers. Correct. Pero kung dili oversight powers, you're actually implementing highly irregular. Katulad ikaw no, sa lakod ng pagkastorya, di dapat murag ikaw ang hatag atong mga services. Well, sa kinabuhi, you should not behave as if you will live forever or you will be in power forever. No? Someday, somehow, there is a day of reckoning. If manubag ka man sa tanan imong gihimo. Kung totoo mag-justisya yun. Madili basig sa taas. Manubag ka yun. Speaking of programs kung sapod kagisgutanan kaning akap kaning ayuda para sa kapos ang kita na isgutan ni siya tungod kay I think that project man ni speaker no siya may nagdusuan na nagikan dito sa Congress pag abot sa Senate gi-slash ni Senator Amy Pero man ka programa ron akap tupad dagan man na di ba? Tupad muna sila mga AX AX akap tupad AX. To answer both of you, Mayor o si Harvey. This all started kaning ayuda sa 4-piece. 4-piece sa 4-piece. Guwapo man to kay natay gitawag og National Housing NHTS National Housing Targeting Survey. Una ka ma-qualify nga indigent beneficiary ka sa 4-piece. Naanay survey.
Mato na sa tagsa-tagsa kabalay, check no, nakabay radyo, nakabay TV, nakabay radio sa imong asset. Kung sa sitwasyon yun mo. Oo, imong sitwasyon. May bawaan ka kung indigent ka ba yun? Financial status. Kung maghangahimo kang program nga wala sa NHTS, palakasay na kung gisay doon sa politiko o doon sa mag-identify. Pero balikan na to itong history sa AKAP. As I have said earlier, ang imong mga proyekto, magsugod yun na sa RDC. Regional Development Council, i-debate na sa NEDA, then isgutan na dito sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee. Una na mabutangan o pondo, i-recommend sa DBM na mapasok sa NEP. What happened, ang history ng AKAP, wala na sa NEP. Gisud lang na dito sa among tawag na GABA, General Appropriations Bill 1, produkto sa lower house. So wala na sa wala study na but pasabot wala study sa NEDA. Wala study nga gihimo ang DBCC. Diretso na dito gi-insert sa house. Okay. Pag-abot sa Senado last year, natingala sila gani anong nasud sa BICAM. They were questioning it, the senators, no? Karon nimbalik na po sa house ato sa Senado. Gina question nila pero matingala ka na okay na daw. Kay i-allow na daw nga appeal na ang senador sa 26, 21 o 5 of So in the first place, legislators are not implementors. You cannot tinker with the implementation. I-allocate lang na mo. Let the particular department, so in this case, DSWD, let DSWD, dili pwede na nga pag-implement, nagwarawara ang politiko, nag-diskurso. Napay tarpulin. Kasi ito ba, ganang, parabayag lang ba, wala pa ginasto, Adre? Ganang, ever since mayor, wala gina. Sa itong local government, ha? Kami mga congressman, we did not do that before. Si SWD o gina, wala sa Davao. Karon lang na nahitabo nga manghatag sila bugas sa NFA nagwarawara. Manghatag og AKAP gawarawara. Nagtuking now. Tarpulin. Nagtuking tarpulin. So mo lagi na mayor ang resulti na the hypocrisy ba. And that's the same point na ilang punto dito sa kay VP Sara's budget. Kay di daw na trabaho sa OVP nga manghatag ayuda. But sila gay mismo ganito this AKAP mo ang ila. Kung kani good point kani ba I think for the viewers na mahibaw-an nga kaning AKAP sama sa resulti wala sa original National Expenditure Program. Pero kung na siya sa DSWD na proposed program, wala po. Sa proposed program, wala. Wala na sa... So, wala na sa... So, ako pangutan na kung ba, asa man din kasi implementing body aning AKAP? DSWD. Pero, dili na ilahang creation na sa lower house yun. I-adapt naman rin sa Senate, forced to implement. So, gikan magsugod sa sugod, gibuhat ni sa Congress, gipropose nila, gikuan nila sa Senate, nag-BICAM sila, so appeal ang Senate so na-buy out sila. Kung ako lang una ba, na-buy out sila, kaya lamang gisugdan. Wala makanin ni Agig Neda, o ganang itong proseso nga usual ginato ba? Para makita ginato kung naabagay need o appropriate bagid ning budget para ibutan. Ang question nung dia, who will benefit? Unlike the 4-piece, natay National Household Targeting Survey. Na-survey, isa-isa ang mga indigent. Kani, kung campaigner ka, kung watcher ka, mali mga sila may ma-identify. Diya ang problema. No? It should be institutional po. Dili kay betting. Ilagin ng method para maka-vote buying gid sila. Vote buying gid siya. Kaya mo ko sa CSWD sige na mag-ayuda gid ang gobyerno yata labi na sa mga marginalized people or kani mga PWD solo parent ano ba katong nagapait yun tinuod ba so from 39 billion original slash ni Senator Amy to 26 gi-jump niya tapos na karon na approve actually wala ko kay baluking sa ang persons involved kay bicameral in general di nato makita kung tanang ni pirma sama de tamas mi tanang ni pirma na
Daghan magatang na ron sa implementation po na ng AKAP ug asa gina padung. Pero kana kung ba ma-account mo gina siya. Well, there will always be budget no. There's what we call the budget process. Budget preparation. Ang nag-prepare na NEDA, DBCC, then Executive Department. Then after budget i-submit na muna, then legislation. That's the legislative approval. No? After implementation, ang implement ang Executive Department. After implement, accountability. So, nagyon na regular COA audit. Now, kung nakita ang COA kita nga something like, or mag-question, pwede na sila mag-fraud audit or whatsoever, or special audit. Then, go back na naman sa project, sa budget preparation. Tama. So, ato nang tanabantayan ko, no? Kung sige na pa doon. So, ang Congress, legislation, ang accountability, COA na. Tama. Kung isa pa ka mga gihisgutan no kanin sa budget nato kanin sa budget sa Office of the Vice President nga wala gyud nila gi-restore tong na-slash nga amount og around pila to 700 pirang budget na sa 700 million lang gyud ang ilang gi-allocate for the Office of the Vice President. Ikaw kung usa ka sa mga nibarog dito kamo ni Congressman Marcoleta katong nag-hearing pa na nga budget unsay masulti nimo ana ko nga wa man gyud nila giduwagan. Well, it's really a prerogative of Congress because Congress is the power of the purse. Ang imo lang problema diha lahi day atong treatment pag kauban pa ta. Ya karon nga ninghawa na siya sa administrasyon, ninghawa pwede na nimo siya ubusan og budget, no? So the point there is double standard. Ang pangutangan na kung mag-uol ba si VP o dili. Maura na ang pangutangan na diha. I think she can perform. Mao lagi. Always she can perform. I know her. Mayo si VP. 733 million kung unsa na siya nga murag pang sweldo na lang sa mga empleyado. More or less. Maintenance operation and maintenance. Kaya nawala. Tama kami na I think at the end of the day ba bisag may budget or wala for sure si VP can still implement can still function. Speaking of ganang kung makita ra gud siya. Di ba? Pero sayang lang mayor kay katulad daghan initiatives programa unta to. Kasi ila po yung initan na ang ilang magnegosyo taday gidala to gikan tong Davao Mayor gidala ni VP dito sa national satellite offices. But tay mga senador nga wala ni pirma sa propose nga budget sila Senator Bato, Bongo, Coco Pimentel, I think wala po o si Risa Ontiveros kay napalagay sila mga question po. So but kani kong ba mayor at the end of the day ang pirma man gyud ang presidente kong di ba? So, gusto niya baguhon o ayuhon, nagyod siya power anak ko. Tama ba ko? The president has the power to veto. To veto as a whole or line veto. Kaya naka-line item man ng budget. So, pwede siya mag-line veto. Pero sa akong nabantayan, for 2 budgets, wala siya nag-exercise o veto. I just hope na karon i-veto niya ng mga nakita sa imposible siguro kung murag imposible siguro kasi resulti ko murag never kinamdum ko sa panahon ni PRD na sa givito nga kuan na proposed budget pero mas gwapo man gyud og na ay pag-veto ba there's always this saying in the more advanced democracies that the president is not only the chief executive, he is also the chief legislator because he signs the kasi in case mo chief executive ordinance ikaw mo pirma ikaw may mo pirma sa ikaw gyapon ang final say ikaw gyapon kano sana kung from ma-translate sa OP. I think they will have to have it signed before the end of the year kaya para effective January 1. Muna ginahabol.
Sige. Speaking of Vice President Mayor Gus, ako na lang nawason ko no kaning impeachment complaints or nag-file kay VP din sa Congress. I think nanay duha ka impeachment complaints. Kung si unsay tan-aw nimo ani kung sa dagan dito sa Congress, dapat din sila numero or sugat siguro nato kung pasabta daw mi unsa ba gid ang proseso sa impeachment din sa Congress. Actually, as of last night, for the past 2 weeks, nag-observe ko kung na-file na sa floor for first reading. Wala pa man. Under the Constitution, sa accountability of public officers o gnapon na sa rules on impeachment sa House of Representatives. So, nag-file na. Duha ka-file. I think that was December 3 o December 4. The Speaker has 10 session days to act on it. So, akong ihap-ihap, maabot ba taog next year? Kung session days kay Monday, Tuesday, Wednesday laman ang session days. So, you mean to say, kailangan nag-approval sa House Speaker ang unsa? Before niya, kaya ang ning-receive ang Secretary General man. Right. Oh. But the Constitution is very clear that upon receipt of the impeachment complaint, the Speaker has 10 days. So, Sir Romualdez ang mga 10 session days. He is constitutionally obliged to pass it. Karon klaro ha, bantay na kag dinaan mo dayon Romualdez ka. To calendar it. He constitutionally obliged. Kaya nadawat naman niya. Constitutionally obliged to calendar it within 3 days. Within 10 days. And after na calendar, within 3 days, mapasa sa House Committee on Justice. Okay, proseso ta. So, proseso, pag-abot sa Committee on Justice, mag-hearing ang Committee on Justice to determine whether it conforms in terms of substance. Articles of impeachment. So, sufficiency in substance. Sufficiency in form, una. So, after mag-sufficiency in form, sufficiency in substance. So, once na ma-determine na sufficient in form and in substance, the respondent, si Vice President, will be given 10 days to give her reply. Then, I think ang entire process sa House, 60 days. And pagkahuman o approve sa... Actually, taas ang process. Taga-tabag ko lang. Taas ang process. Pagkahuman o approve sa Congress, it should be approved by at least 1/3 votes. So, assuming there's 315 congressmen right now, 105 lang votes. And the shortcut there is, kung mag-instruction, for example, I think they have a supermajority. So, kung 105 ang mupirma sa impeachment, diretso na automatic sa Senado. But, as of now, wala pa man na-file. So, next week will be our last 3 days of session. Break na. Remember, our break will be December, last day of session, 18. So, 20, wala namin. Mauricio, may February 7. Not February 7. January 12. January 12, February 7. Break na po. For the election. Campaign. So, wala na time. Kay sa House pa lang dan, whole time mo 60 days. Ipasa pa na sa Senate because the senators will act as the judges. So, wala na time. Kana nga storya lagi, kaya nagawas na nga, kaning tanan ba, for sure these legislators, kabalo sila nagipit sa oras na mo succeed ning impeachment. So, I think, Mayor, balik ka sa storya na kaning tanan yun, para lang to smear the reputation of the Vice President. It's more of a propaganda campaign. Smear campaign na sa Vice President ng impeachment niya. Ikaw, Martin, ka, idayon na ay pag-atik-atik diha ay si pangadlok. Ipasag ang may constitutional duty siya to act on it within 10 days. I-calendar. Si pangadlok idayon, isog kuya idayon na ng impeachment sa Vice President ay si pag-atik-atik diya nga si panghadlok. Tama dito niyo. Okay, siya man po to act on, kung di niya lihokon ko, unsa may implication na?
Mawala na to. Unsa to? I think naa siya kwan. Duty. Constitution, it's in the Constitution that upon receipt, ipasagid niya sa ikalendar for business. Tapos, di ba, kung gani, ang kanang impeachment, sa rule ba, ang final impeachment, o di mo succeeding karon, di ba na 1 year nga? Di, pagkahumanan na ron, ipasa pa nimo sa Senado. Ang problema, mag-election naman ta sa... mag-election naman ta. February 7 will be our last day. Smear campaign yun na siya. Morrison May, June 10. So wala na. You will have... pagbalik na mo sa June 10, di na manipot ng mga pildi. O ganito mga last termer. So you will have a new set of congressmen, a new set of senators. Dili anak mo na patahay, mag-file sila case. So ang headlines ana karon kay kontrolado man pud yun nila ang media, ABS-CBN, GMA, tanan TV5. Kontrolado man nila, hadlok man sila karon kay kusog man sila mang blackmail, kusog sila mang ipit og tao, umaabuso man gid sila influence o power nila, mao nang mahimong balita ron. So ang mga tao gusto nila nga i-angle ang Vice President nga murag oy nani sala ni kay na impeachment na case. Diba? So para mahugaw pero ang nagagwapo lang ini Mayor, despite all the attacks, despite all the smear campaign, propaganda, atong nakita nga maintain ni VP ang iyang rating. Sa ato pa, na-reach na ginitong point nga mga taong muunong yun sa iya. Ang kuan mo kada na kung namo gyud social media na gid karon bisag unsaon nila. Ang sa una magod ang tao magtan-aw lag TV. Kunya kung ta kay mo kay irap ba? Kay irap paspas kita nan bababag human. Wala may kuan, wala may uy, unsa man to murag, di ba? Kontrolado na media eh. Karon manggo nagtuon ni Martin manggo na kontrolado ni media ro mahimo to nang ginapangihimo karon nga playbook kani adtong panahon. Ang tao karon mas aware na gid sa politika o kabalo sila unsay mga potential sa mga usa ka tawo nga kanang muhugaw og dula diha. Naga-discern na. Nagahuna-huna na ang tao ron. Nag-discern na. Dili ka na basta-basta mo to sa isa press release. Nga mo na nakakitsa maning release o kaginsa. Wala na. Lagi, dito kay balik sa they're trying to bring us back to the traditional politics yung ba? Katong gisulti nimo. Now, kung dili nimo prosper, remember, there's only one impeachment allowed per year. Correct. So they cannot file again. Dapat i-file na nila sa presidente yung anak mamoy pulos. Sayang po lang isa ka tuig na impeachment na di nila i-file sa presidente ng may pulos. Daghang ng katang mayor. Kung bela hindi sa gyud. Mga to ang last nato sa sa national bat maghap makayo tag ang next question nato kay kung dira sa 19th Congress karon ba naba kay gusto pa nga ipasabot sa amo kay di man gud na makita ba kamusta gyud sa dira dahil kinamukikad po sa mga ko. So para sa magsugod siguro ta pa sa ikaw nga very vocal no nga pinpoint gid nimo ang mga tan nimo irregularities ba question. Kamusta man ka dito treatment karon ba ko naka-experience sa politics nga usually, pila naka-election akong nagyan, pila naka-presidente akong nagyan, pila naka-speaker. Kung noong kauban mo sa kampanya mo, nang usually mo lingkod. Kung kapoy ning daog, kamoy mo dyan. Kami nga nang daog, nga kauban, nga wala. Ang iyang kauban karon katong mga kalaban na mo atong election. And, this kind of alliances will not last forever. Gid ba? Wa gani nagsilbi tong unit team nga ang iyang programa is Unity United nga kauban. Unya karon magkauban ka og dating kalaban ay sus nako. Di mo ta kaingon ko kay pareho naman sila daotan so magkasinabot na sila ron tuon. Kung kamusta naman diipit mo pud yung budget ko may nana na mga sigurado when they remove me as deputy speaker, dahan kayong nawala. Sa pero I'm not a crybaby. Sigurado. I still believe basta dabawin nyo. Mao. Isog yun. May isog. And yung bender taas nga panahon kung daghan kay kag na buhat nga proyekto na kami nakita ginawa dinha sa imong distrito. I don't think kani nga gamay pagsulay karon nga makatandog na sa imong pagpanerbisyo.
Sa akong nakita po, ang katawan sa Davao, ning unong yun. Ning unong sa liderato sa syudad, liderato ni Vice President, liderato ni former President Duterte. Gani ka ng... Ako, nagalibot-libot ko barangay. That's the best, I would say, argument, or that's the best feedback you can get from the people. Go direct to the people. Mayroon mo ito. Dawatan lang ang ipanghatag nila. Sila mismo na ang usulti siya ko. Amo lang dawaton siya. Kaysa yan. Buwis man. Tama man. Tama man. Yes. Tama gina. Dawatan lang ninyo niya. Siguraduhin ninyo nga kanang maikog sila nga hutdan ninyo taman yun. Importante ka na nga kung naa sila iyuda, sigurado nga tibuok maadto sa inyo ha. Kaya unang-una sa tanang balikon yun ako na di ginailahan kwarta. Ikaduha, kanang kwarta ka na, gika na sa singot ninyo. Ika mo may taxpayers nagiulit lang na nila, o niya gibot nga nila pangalan nila nga sila kuno ang naghatag ana. Nga aron ingnon nga na kuno mo utang kabubuton nila kay para uduol namang eleksyon botohon ninyo sila. Pero inyo hana, so mo na pugaan ninyo taman kay mo may pamaagi sa kontraron. Unya kani mga local politician diri nga nanagan nga ninggawa sa hugpong sa taong lungsod nga nihawa na sa mua nya moy ginatagaan nila aning presidente nga waata ng kwarta. Inyo hana. Di na iyaka, di na amua, di na ilaka, inyo ng kwarta. Itong mga tao nga ninghawa nga nagpagamit. Nagpagamit para magsamok-samok din sa Davao. Pero nalipay gud ko kung sa tinuod lang nga ngingani ng mga panahon ba makita gud nimo kung kinsa gitong tawo nga kauban gud nimo, amigo gud nimo, tinuod gud nimo nga kauban gud sa ato ang political party. Liwat ka gud sa imong amahan Mayor. Kasi kanya to sa konsyal pa ko mana man si Mayor Digong. Ang mabilin may ako. Dito ra bugyo ko. Mo may mulunod patay na ako. I would do the same for you also. Dugay na po nga pagpanerbisyo kong labi na din sa 3rd district ko niya. Karon kong nakay 1 term pa. Yes, pero habog no. Kung mahuman na akong next term, I will be 18 years in Congress. I will be the longest reigning congressman in Davao. Amo ba? Oo. Pero abot pa sa tigulang po. Pagdagan ko na kung konsyal, di ba gipugos pa siya. Kung isagid ko sa mga sultigan, di ba ko taga 3rd district ko, pero makasultigan ko kay kanang atong skulahan yung UP Mindanao, pasagid ka sa nagpaayod sa dalang dira, Tabang, na may establish ang skulahan na, o di lang dira, tibuok 3rd district. So, kung pahibaw kami, unsa pa yung mga gustong buhaton dira sa remaining term nimo. Actually, human-human na itong mga main roads, arterial roads, pero after so many years, mubalik agad og maintenance. Balikan na po na itong mga nasugdan kanya ito, itong mga na-implement itong 2007. Guba-guba na ganda ko ba? And pasalamat na po ko. Nagihatagan ko sa ganyan. The first opportunity good na open sa si Mayor Digong. Ipatagan ko niya o congressman sa 3rd district. Kantong time na to, 2007, councilor na ako plano. In fact, akong certificate of candidacy for councilor lang eh. Then, yung tawag sinong June Ibasco, padaganon ko, congressman. Yeah. Ito, ako na to, pag iunin nung June sa padaganon ka na mo, I assume na kung siya. Pagkita na mo, congressman ang ipadagan. So, paspas kayo ang time. Kung, nalang kayo kuan ba, ano mga dalan na ginabungkag, unya, simintuhon na pagbalik ba, napungot na yung kay kuan na ba. Gusto na ko, pag-abot sa panahon, kung mabali man gining kalibutan na sa ito sitwasyon, pero panggukdon ko na sila tanan yun. Kulang lang ko sa data pa, kulang sa figures, pero if you will notice, mas daghan ang road repairs and maintenance kaysa new roads. Yung road concreting. Ihong-hong na ko kami yun niya on sa rason. Daghan nga ito sa 3rd district ko. Dili kayo sa national. Oo, pero i-audit gid na siguro sila gid i-audit gid na sila. Ba kita nimo sa mga news na kasagaran mo reklamo mga mayor.
Mo, Kasi may apektado kayo ang Hindi, ano mo na mayor kong ang una-una sa general population ba nga kung ay may tabo dia amo nga ginatana sa mayor gina pa doon. Labi ng bago pa ang garsada niya, mapako na po. Bao. Dili ba na mo nga congressman ana dili mayor gina. Kami magigabantay po. Kami magigabantay. So bot pa sa bot kung nahitabo na mo ko sila wa man mo bantay eh. Tama na yung mayor pag abot sa panahon kung palaron man or na ay dapat pa-audit yun na. Sayangan, di ko magtanaw sa kwarta ba? Mo na ako agad. Kada ang nga butang kong nabay isuway na congressman dira nga unta storyahan na dira sa congress. Maura gapon kay magsulti ka, if you don't have the numbers, it will be a Mona Lisa proposal. It will die there and it will just die there. Di kaabot sa floor. Di kaabot sa floor. Kung aside sa mga road networks, sa pan atong mga big projects dito sa 3rd District? Actually, ang biggest project na ko dito karon ato ang sports complex, which was a dream. Itong konsehal pa ko, dream na mo kanyanto. Kaya atong last na sports complex, the PTA sports complex na karon People's Park naman. So wala tayong sports complex. Kalo isa Ginoo, nag-host na kita o palaro ng bansa, no? Nakasulod ko dito kung grabe kanindot dito kaayo niya. Gamay na lang ang kulang niya. Pero hambog mayor, that's only 1.5 billion. Oo ba? Dili na ako mo sulti sa nakita na ko nga ubad. How much? Ito, pasalamat. Tanatay congressman na yung unanas. Tinuod lang. Ang swimming pool dito kong maghapit na po ito mahuman ko. Actually, ano naman na. Ano man na. Gamay na lang kayo ang kulang. Sa itong mga bisita, pwede man na nila, bisita open man dito, pwede man na masilip para makita na itong state of the art. Di nga po kayo, good. Amazed kayo kung makapatukod ko tanging unana po Dres Davao. So, proud ko nga nakoy kauban sa hukbo sa taong lungsod nga inguna na nga congressman sa 3rd District. May agi. Hindi lang magsipakatotong mo. Kung pamutana lang yapon ko mayor, kabuluman tanong nga dili we really do not have the numbers sa 19th or basin gani pohon sa 20th nga Congress, but kung if natay mga gusto pa nga priority legislations nga gusto nimo ilasa. If ever, although kanong wala na time, but in cases where you really need your voice to be heard, one has to stand up and be counted. One man with courage makes a majority. That's a belief that di na ko ma-remember sa itong is the quota na mga nagsulti na. If you really have the courage, the conviction, rise and say it. People will listen. Kung di ka paminahon sa Kongreso, then go to the people, go to the public. I think it's Kennedy or Churchill na nagsulti na. Sorry, balikan na ko to kung katong sa syntax ikaw may author ato, no? Yes. Kamo ato. The syntax was pending in Congress for 15 years. And when it was my second term, himo kong chairman sa Ways and Means Committee. The first task that the speaker gave me was, that time si Belmonte ang speaker. Sabi niya, there's a pending law here. 15 years kaya mo mapasa. Sabi ko, sir, what is the instruction? Kaya mo. Tinanong, kaya mo sa, if that is the instruction, then I am a soldier. And I'm a reserve officer. I am a soldier. I will follow. So I made a plan, then talked with the Department of Finance, talked with the Department of Health. So we package it in such a way na hindi siya an ordinary excise tax proposal. So we made it a sumptuary tax, no. So we got the support of the health advocates. Kung napasa na to, and that syntax law help curb the smoking. Right now, after more than 10 years of implementation, nagbaba yun ang smoking prevalence sa Pilipinas, and it helped 3 times the budget of the Department of Health. Dako kay tabang sa Department of Health. Kanang smoking, which sa Davao gina-implement na to since father pa ni Mayor, si Mayor Digong, then si Mayor Basta implementing now. You know, a healthy citizen makes a healthy nation. Now, if you are going to want your nation great, invest
invest in the people, invest in the children. Tama. Agree. Right now, it's sa Southeast Asia, ASEAN countries, it's only Indonesia that's feeding preschool and elementary. Libre pagkaon because with the proper nutrition, Tama. formative years sa bata, ang utak, dako kayo proper education. Dako kay nga factor yun. Dako kay nga factor. Nutrition sa early stages of development sa bata, mo dadon ni hantod sa hantod siyang kinabuhi. Yes, very important. Lee Kuan Yew also said that, feed your children very well. So if you want, kasi kita mga leader, lumalabay lang ta. The next generation na mupuli sa tuwa, dapat mas bright, mas himsog sa tuwa. That is the dream, no? Yes, Unang dream na to. Si Mayor, di bantayan ako ni every time, very idealistic ni Moray. Kung nasa quiet, building pa doon ganin. Adili, so nag-consider gipod na ako, pero wala may mahitabo og nakos bukid. Dapat agi ko sa gobyerno. In your younger days, especially nagkasalimuha to mga UP students kaniya to. Naging kay tendency mag-center left ka or left when you are, pero when you grow older and as you mature, now that I would say I'm already matured, mas you see things that wider, mas flexible ka. Ano, tumukatawa lagi ko. Oy, you are asking us if there is no tomorrow. You may lose your power, you will lose your life the following day. Hindi mo alam, di ba? Ako kaya ito nga punto ko man, speaking of investing sa children and future generation, actually Mayor, kita na nato no, last week we also launched kaning Dabawenyo disiplinado nga program na Tama, bago ko napakutanan sa media po. Mao po tagiingon nako. Kailan lang ta mo invest ato future. Kung gusto ta mo invest ato future, mo invest ato mga kabatanunan. Kasi sila magimusunod pag abot panahon, sila may magdumala na. Sila na po'y mahimong mayor, mahimong mga unsa ba dire, mga politiko, trabahante sa gobyerno. Unya kung incapacitated sila, asa atong kaugmaon ani. Diba? Di man pwede nga hantod sa hantod pugnan nato atong mga posisyon. Kung naay mas moabot na mas maayo nga kaya gyud, ihatag nato sila ha. Katong nga ano kong ang discipline, the culture of discipline, among many other things will be taught sa mga bata sa grade 6 and grade 10 ang sugat. Actually, preservation na sa mga core values gid sa mga Dabawenyo. So, nag-revolve dia, tailor-fitted na siya para sa mga taga-Davao. Ang core gid na disiplina. Disiplina gyud. When you are outside sa mong balay, nakas public, ano ba? How you behave. You know? Tama na. When Singapore was being transformed by Lee Kuan Yew, police state to siya. Grabe ang disiplina niya. Gihimo sa mga tao. And we are in the right direction. Tama yun, Kit. Basta pag Dabawenyo, disiplinado. And aside ang taga Davao na because I have attended several seminars in the past. Muana man ang mga call centers, for example. Gusto namin sa Davao because our employees, when they go home, they are very safe. Disiplinado mga taga Davao. Saka ang peace and order is really very good. And that's really one thing na kita nandun ako din. Gusto na to i-preserve. Tama ito, mayroong ipadayon ba? No? So we are hopeful that the Dabawenyos will also work with us, no, in ensuring we have leaders who will sustain and preserve these advocacies para sa tuwa. And speaking lang of disiplina, Mayor, ato lang po din ay ang atong mga kaisunan sa atong firecracker ban na binakarong maabutay nga Pasko o New Year kay. Nabuhi ka siya na storya, Mayor, nga actually ang mga Dabawenyo lang po nagdiman nga. Dahil sa Davao, dagat ang mga bisita nami, ban on firecracker and likorban po na ito, kailangan nagap na parties o ano. So, Mayor, moto ang mga pipila na ito kamay isgutanan kung unless napakay gusto nga mga i-share sa atong mga viewers karon po. Pasalamat lang mo, Mayor, basta pasalamat ko Harvey sa programa Basta Dabawenyo. Thank you for inviting me here and it's a good, very good sharing of our ideas and experiences. Napagay part 2 ko katong imong ano pohon. Yes, nag-assignment pa ko analysis sa budget. Live na to, sabay na to.
Mayor, magpahimang uta sa atong mga kaigsuunan, Mayor, bahin sa atong firecracker ban pa mapahinumdum mo sila, Mayor. Ang karong Pasko, dugay na nato na ginahimo nga natay firecracker ban, importante nga mutuman mo balaod. Kay madakpan mo, kabayad mo, hindi mapriso mo. Okay? So, mas maayo na nga, dugay naman nato ning ginahimo diri sa Davao God. Gusto tamo padayon nga walay naputol nga kamot no kanang mga madisgrasya ani mga paboto tuman na tagbalaod para man sa atong kaayuhan, para man sa atanan. O para na may mga laing lingaw nga celebrate ka og Pasko ug New Year. Dito na lang ta, pwede ta magsaba-saba natay mga pito sa atong mga sakyanan, sa atong mga motor, pwede nato na gamiton. Ayaw na ng paboto kay mag-uulta nga naibata diya nga magdako nga wa nay tudlo. Mo nang purpose ana niya. So palihog ko og gina-remind ta mo mga Davaoenyo yung tumanan ninyong balaod. Thank you, Mayor. Mayor, kabantay ka sa itong Center Fiesta ng Pasko kay we're also celebrating already Pasko Fiesta, Mayor, no? We'll take this opportunity, Mayor, mo air man din siya papaskuhay na. Message niyo mo sa Mayor sa atong mga viewers on the Pasko Fiesta. Pasko, general. Merry Christmas. O ganang mabuhi mo, magpadayon mo aning kalibutanan ni nga malipayon unta. Mao gyud ang gusto. Importante ang kalipay, importante ang pamilya. O man yung mga suod ng mga amigo. So enjoyan ninyo ang Pasko kauban tong mga tao nga ginanaay kuan ganang gina-value gyud ninyo. So okay no. Dirita, Mayor, sa atong mga greetings and messages. Na yung mga magpa-special shoutout sa inyo, Mayor. Merry Christmas, Ma'am JJ and Coffee, by the way. Happy birthday, JD Boy Rodis Yupangko, God bless. Pidipilaban ni siya, taga Manila ni ato aning kuan kauban. Belated happy birthday, Abu Idris of Sirawan. Happy 99th anniversary to Alpha Phi Omega. Kung Sid, we'll give you the chance po kung masig na kayo gusto i-greet or mga message nyo mo sa mga mahal sa kinabuhi. Greetings sa akong misis nga nagtanaw karon o sa akong mga anak o especially sa akong duha ka apo nga si Jan o si Cheska. Merry Christmas po sa tanan. Thank you. I-greet po din nato si Cons Abet Ungab. Si Councilor Abet Ungab ang akong mahon nga ulitaw paghapon. Uy, namin dalaga nga kaila na konsyal po. Pwede na to. Ay, dito ako. Thank you kayo kong Sid Ungab. Thank you kayo kong sa makausapan. No? Nagsige mo kung magkita ani sa unang mayor sa mga gathering lang sa UP. Karon nag-uban po dito sa trabaho. Salamat. Salamat kayo kung ni-appeal po ka sa ang programa dari sa basta Davaoenyo sa mong podcast. Basta nanang mo din sa Davao. Anytime. Sa ito. Sige, Mayor, greetings sa parents mo sa iman. Ako ang mama. Siyempre, ako ang papa, ako mga anak. Mga tanang taga Davao. Thank you, Mayor. Davaoenyo, sahan kayong salamat sa pag-uban nyo kanamo sa isa na po episode din sa atong programang Basta Davaoenyo. Kini si Harvey Lentikse, ginaot na magpatuban tausap, sunod si Manila Sam. Ang disiplinadong Davaoenyo, mahadlokon sa Ginoo. Ang disiplinadong Davaoenyo, mo respeto sa balaod o sa isig katao. Pati nahuron, mahigugmaon, maiso, basta Davaoenyo.